Kahit umuwi pa ako ng Pilipinas, gawin nila sa akin yan. Haharapin ko sila. Tama. Saka sila nauna. Ang inang yan. Ang ingay-ingay, walang ginawa kundi maggagaganon. May mapapala ka ba sa kagaganyan? Sinungaling, kung makahusga sa tao na sinungaling, parang hindi siya nagsisinungaling. Wow, Inday, yung mga salita mo, never ako nagsinungaling, never. OMG. Ikaw ba pinakamalinis na tao dito sa buong mundo? Ay naku, Inday, manahimik ka. Ang hangarin ko kaya ako nakiusap kay Tita Mel, gumawa ng GC, para mag-usap tayo ng maayos. Hindi, buka na mo sa akin, lahat puro panunumbat. Ang dami mong mga sinabi doon. Ang hindi ko nagustuhan sa ako, dadamay. Meron ba taong makikipag-usap ka? Tol, ikaw, pag tao makikipag-usap ka, susumbatan mo na susumbatan? Hindi. Mali yun, Tol, mali yun. Kasi kaya ikaw na nag-initiate na magpagawa ng GC para makausap sila ng maayos. Yes. Dahil nga, kumbaga, nagpapakakumbaba ka, dahil may gusto kang ipakiusap, kaya lang kung sasalubungin ka na kung ano-anong mga salita, eh, syempre, iiwas ka. Ayaw mo ng gulo eh. Katahimikan ng gusto mo, kaya nakipag-usap na maayos. Pero kung gano'n ang sasalubong sa'yo, di ba? Sinabi niya, panunumbat. Putang ina, sa'yo ba ako nagkasala? Sa'yo ba ako may atraso? Wag ako, Inday. Hindi mo ako kayang takutin sa matapang ka, bungangera ka. Hintay mo makauwi ako ng Pilipinas, magbugbugan tayong dalawa. Putang ina mo, titiklupin kita ng walo. Yang nipis mo na yan. Sabi nga ni Ate Jo, maliit lang daw si Inday. Sinlaki lang daw niya pero mas payat daw sa kanya. Saka daw hukot. Itong gigil ko sa'yo na to, Inday, ang dami mong pangbabalahura sa akin, pukin ang ina ka. Baka one time, big time, uwian kita sa Pilipinas para lang bugbugin kitang putang ina mo ka. Matagal-tagal nang hindi nakakahawak ang kamay ko ng pagmumukha ng taong kinabubusitan ko. Tang ina mo ka, wag ako. Ay, nako, Inday. Pukin ang ina mo ka. Kapal ng mukha mong putang ina mo. Hindi ikaw ang inutangan ko, putang ina mo. Kahit mag-live ka na mag-live, walwalin mo ako, putang ina mo, mananahimik ako. Ha? Eh, maya-maya yan, magla-live na yan. Kasi hindi siya nakapagsalita. Wawalwalin ako niyan. Walang iaano yan, kundi utang. Utang is utang. Tumagal man yan, mababayaran yan. Hindi ako yung taong, kasi may pinagdadaanan ako, hindi ako ganoon. Pinagsusumikapan ko yan para mabayaran. Eh nga, sa bibig mo na nga lumalabas utang. Ikaw, alam ko sa sarili ko at ng mga nakikinig, na hindi mo tinakbuhan at lalong hindi mo naman dinideny. So, ano ngayon ang issue? Yan lang naman ang nila sa akin Kaya nga. Putang ina, ang Japan nga, ang dami-daming mga nasisira sa utang, naghabol ba Hindi nila ini-skandalo ng ganyan. Halatang halata ka, Inday. Halatang halata ka. Uulitin ko, Inday, ha, hindi ko tinatakbuhan si Sandro. Pinag-iipunan ko yan, sadyang wala pa akong pambayad sa ngayon. Utang ina mo. Mura ka tuloy. Yung pinag-usapan namin ni Sandro, ang sabi niya, kailangan niya ng pera. Ang sabi ko, meron akong Philippine money dito.
Ilalagay ko sa sobre, tinuruan pa ako ni Sandro, balutin ko raw ng itim na papel. Sabi ko, ilalagay ko, ipapadala ko EMS. Iba yung kwento sa kanya ni Sandro. Di lalo ako nabuisit. Ayun, nakarating na sa anak ko. O sabi ko, wag niyo munang dahil binubuisit ako ng tao.